ang kasamaan ay hindi magtatagumpay. Lahat ng mga masasamang hakbangin, maaaring pansamantala, nagtagumpay sila. Subalit, meron pong hangganan yan. Kaya wag mo kayong mag-alala. Sigurado mananalo po yan. Hindi po siya ma-convict sa impeachment trial. Alam po ninyo, yung mga akusasyon sa kanya, hindi nakatakataka yun. Marami pang darating na mga black propaganda laban kay BP Sara. Yung pagtatapon ng laptop, obviously, kasinungalingan yun. Talagang kasama yun sa paninira sa kanya. Pati na yung, ano pa yung sinasabi? Maraming black propaganda sa kanya na paulit-ulit lang naman nilang sinasabi kasi siguro naniniwala sila doon na a lie repeatedly said nagkakaroon ng buhay na may katotohanan. Kasi yung pagpaulit-ulit mong naririnig, ang iba, sasabihin nila, siguro totoo kasi paulit-ulit eh. Kaya yan ang estilo ngayon nila. Ang problema lang nila doon, titingnan nyo kasi ang karakter nitong si BP Inday Sara. At saka, sino ba ang mga magulang nito? Kasi doon mo makikita kung ano, saan ba ito nagmana? Nagmana ba siya doon sa kanyang ama? Sinasabing bingatibo siya. O, punta natin yung ama niya. Yung ama niya, halos hindi lamang siniraan siya, pati pamilya niya kinaladkad. Nung nasirang Boy Nograles, yung kongresista, na naging speaker. Kung sa iba-ibang tao yun, baka na kung hindi man siya na baril, siya idinimanda. Pero nakita po natin si Presidente Duterte nung kasagsagan ng panglalait sa kanya at sa kanyang pamilya, wala akong narinig, walang demanda na isinampa. Pinabayaan niya lang. Kasi para sa kanya, yung pag-aatake sa kanya, bahagi yan, teritoryo yan ng pagiging public servant. Kaya pinabayaan niya. O madali sabi, hindi bingatibo. Kahit anong presidente siya, hindi ba? Lahat ng dyaryo, kinakastigo siya. Lahat ng paninira, kay Trililing, lahat ng kalaban niya, talagang siniraan siya na siniraan. Pati yung mga dating tauhan niya, nung nabayaran o sumamalo, siniraan din siya. Pero wala ko kayong narinig sa kanya na balikan o pagigantihan o nagdemanda man lang, wala. Madali sabi, hindi siya bingatibong tao. Masyado nga mabait yun. Patawad nga ito eh. Kaya yung anak niya, ganun din. Ang nakikita nyo lang na reaksyon kay BP Sara at kay dating Presidente Duterte pag ito'y nagagalit, nagbumura, dahil meron nung kadahilanan. Yung kanilang righteous indignation ay napuprovoke ng oppression. Kagaya nung kay Inday Sara, bakit ba nasuntok niya yung sheriff? Kasi kailangan tingnan niyo yung sitwasyon noon. Ang sitwasyon noon, merong i-demolish na mga squatters yung lugar na yon. Kaya yung mga tao, siyempre, ayaw nilang pumayag. At yung mga pulis naman, na merong order ng hukuman, nandun para ipatupad ang batas. Pero ang problema, yung sheriff, hindi niya ho alam ang batas. Kasi dapat yun, kahit na may order ng hukuman, mag-aantay siya ng 30 araw bago ipatupad. Nagmamadali ho siya.
At sinabihan siya ni Mayor Sara at that time na huwag mo munang ipatupad yung batas, yung order na yan kasi darating ako dyan, antayin mo. Pero ang ginawa ko ng sheriff, pinatupad niya. O siyempre, nung pinatupad niya, magkakaroon ng karahasan kasi magre-react ang tao. Pagdating ni Inday Sara, siyempre nakita niya na tinutuloy ng sheriff. Nakita niya ngayon ang probabilidad, the probability of violence, more violence erupting and bloodshed will come out of the violent action by both the police as well as the people who are opposed to the demolition. Si Inday Sara bilang simbol ng otoridad, kailangan kumilos. Sapagkat kung hindi siya kikilos, talagang magiging madugo ang labanan noon. Sa pamamagitan ng pagsuntok niya dun sa sheriff, natigil yung karahasan. Natigil ang maring kalalabasan ng ginawa ng sheriff na illegal. Hindi ba? Dinimanda si Inday Sara. Ako nga nag-abogado sa kanya noon. Wala nangyari kasi illegal naman yung ginawa ng sheriff. Wala akong mali sa ginawa niya. Nakita lang natin na si Inday Sara bilang isang alkalde, nakita niya ang kalagayan ng mga mahihirap. Tsaka abogado siya, alam niya na hindi mo dapat patupad pa yan. Meron pa siyang 30 araw na maghihintay ka. O kaya, yun po ang nangyari. Tingnan niyo naman yung nangyari doon sa House of Representatives nung sinasabing nagwala daw siya. Nagalit siya, di ba? Ba't naman hindi magagalit? Kahit kayo, kung kayo ay nasa kanyang sitwasyon, yung kanyang mga empleyado, yung kanyang tagapagsalita, yung kanyang chief of staff, kinulong na wala namang kasalanan nang hanggang nagkasakit na. Talagang bilang isang boss, kailangan pagtanggol mo ang iyong mga sinasakupan. Kaya nagsalita siya at nagalit siya, tumawag siya ng press con. At yun naman nung isa pa nga pala, yung demanda sa kanyang meron daw siyang planong pagpatay at nag-hire na daw siya ng assassin. Alam po ninyo, kung titingnan ninyo, hindi naman yung sinabi na dahil galit siya. Hindi yun Yung mga salitang pahayag ni BP Sara ay sagot doon sa tanong ng isang vlogger. Ang tanong ng vlogger ay ganito, Vice Presidente Sara, paano na ho yan? Yung panganib sa buhay mo ay kitang-kita mo namin. Talagang pinaplano kang tanggalin, patayin ng mga kalaban mo sa politika. Madalit sabi, yung vlogger was expressing fear, apprehension for the security and safety of the Vice President. Kaya ang sagot niya, huwag kang mag-alala, sabi niya. Pag ako pinatay nila, may nakausap na ako na itong mga taong ito, yung ninalanan niya nga, ito mga pumatay sa akin. Kaya gantihan niyo ako. Yun hindi ho yun ang sinasabing pagbabanta. Kasi unang-una, yung banta niya, kondisyon doon sa pag siya'y pinatay. Madalit sabi, walang krimen doon. Pangalawa, yun ay sagot doon sa tanong. Madalit sabi, parang pinapatay ka na, papatayin ka. Anong gagawin mo? Hindi ba sa ilalim ng batas natin, pwede mong gamitin ang karahasan upang ipagtanggol mo ang sarili mo. Sa akin pong pananaw, yung pahayag niya ay parang humihingi siya ng saklolo sa taong bayan. Sinasabi niya na ang aking pong buhay nanganganib,
at pinagpaplanuhan akong patayin. Gusto ko nang ipaalam sa inyo kung sino ang maaaring mag, maging, magiging mga kriminal, mga papatay sa akin, yung mga nasa likod ng pagpatay. Kaya kung maaari lang, bigyan niyo ko ng katarungan. Run after them. Gantihan niyo. Yun ang context doon. Kaya wala akong krimen yun. Yun ang mga kalakaran na dapat kong iniintindi. Kasi ang problema kasi, ang mga kalaban niya, syempre, hindi nila ipapaliwanag yon. Ang gusto nila, maipakita na, oh, tingnan mo, nagwawala. Bingkatibo talaga yan. Tapos, kung ano pang pinaplanong pagpatay. May diferensya ang utak niya na hindi, oh. Doon nga nagpapakita na maliban sa pinagtatanggol niya ang karapatan ng kanyang mga sinasakupan ng mga empleyado, nagbigay mo siya ng isang pahayag na nagsasabi siya po ay ang buhay niya ay nanganganib kaya humihingi siya ng saklolo. Yung paninira sa kanya, maniwala kayo, marami pa yan hanggang sa magkaroon ng trial. Tuloy-tuloy pa rin yan. Nagtatrial, sisiraan pa rin siya sa pamamagitan ng paglilitis. Siyempre, may mga testigo to na magsisinungaling. O anong tawag mo doon, di paninira yun. Ganun talaga yun. Kasi isa lang ang layunin ng mga yan. Sirain, patayin ang kanyang pagkakataon na maging presidente ng bansa. Kaya kailangan tanggalin siya sa posisyon. At inaasahan nila na ito po ay makukonvict. Pero huwag kayong mag-alala. Alam po ninyo, ang kasamaan ay hindi magtatagumpay. Lahat ng mga masasamang hakbangin, maaaring pansamantala, nagtagumpay sila. Subalit, meron pong hangganan yan. Kaya wag mo kayong mag-alala. Sigurado mananalo po yan. Hindi po siya ma-convict sa impeachment trial. Yung po plenary, alam mo gagawin ng plenary sa Lunes? Maniwala kayo, tuloy-tuloy na ho yun. Di ba ako nagsabi sa inyo, yung Committee on Justice, moro-moro yan. Sigurado i-recommenda nila na merong probable cause, sustansya ang aligasyon, kung ano-ano pa. Pero wala naman talaga sila ebidensya. Kaya sabi ko sa inyo, i-recommenda yan. O yan, unanimous pa. No? Tapos sabi ko sa inyo, pag nagbotohan yan, makakukuha nila yung 1/3. Sigurado yan. Maniwala kayo. Pero pagdating sa Senado, ibang usapan na yan. Doon sila mga natanggap ng talo. So yan. Yan ang ating obserbasyon sa mga pahayag ni BP Inday San.